Yo, magandang hapon mga kabagsik. Update ko lang kayo mga kabagsik sa mga maraming katanungan natin kasi mga nababasa ko rin, mga napapanood ko rin, maraming nagtatanong na kababayan natin na regarding sa pagpunta dito sa Canada, na gusto ko niyong bigyan linaw kung ano ang magiging status nila pagpunta nila ng Canada, which is nakagaya ng ETA. Yung mga kababayan po natin na nakakuha ng mga visa, kapag ikaw may US visa, kagaya nga nun sa mga video ko, kapag ikaw may US visa, makakakuha ka ng ETA visa na which is na napakabilis pumunta ng Canada kapag ikaw may gano'n. Napakabilis kumuha dito ng pagkakataon na makatuloy baga, na hindi na naghihirap. Kasi kagaya sa akin, yung ETA ko napakabilis lang nakuha. Ganun din yung mga kababayan natin na may mga US visa. Within minsan seconds lang makakakuha ka na, di ba? Nung araw bago ka makapunta ng Canada, talaga naman napakahirap, talaga namang gumagastos sila ng malaki. Na ngayon nakikita ko rin ang pagkakaiba ng ETA na mga tourist visa na mabilis na makakuha ng mga visa, kagaya ng mga tourist visa nga na mabilis na nakakapunta dito, compare sa mga kababayan natin talagang gumagastos sila nung araw para maging dito, maging PR dito baga, or mga makapagtrabaho. Yun nga, di umpisahan ko lang, to make the story short, dapat kapag yung papunta ka dito at ETA ka or visit visa ka, dapat alam mo sa sarili mo na hindi tayo ito direct topic tayo, direct to the point na tayo Dapat pag pumunta ka nga dito, dapat alam mo kung ano ka, kung sa kalalagay. Kasi kapag ETA visa ka, ayun yung magbabakasyon ka lang, kagaya ng tourist visa, magbabakasyon ka lang. Pero kapag talaga naman halos lahat na natin, ang pupunta sa Canada ay gusto manirahan sa Canada. Kaya ka pumunta sa Canada ay gusto mo magtrabaho sa Canada. Hindi naman talaga kaya tayo pumunta dito. Siguro pa ilan-ilan yung mga iba na talagang pagpupunta lang dito ay dadalawin yung mga mahal sa buhay na matagal na hindi nilang nakikita. Pero sa totoo lang, sa nakikita ko, yung mga kababayan natin napunta dito sa Canada na may mga visit visa, mga ETA visa or other visa dyan, ay talaga naman ang purpose nila ay makatira dito at na makasama yung mga mahal nila sa buhay. Di ba? Tama naman. Pero hindi ko na nila lahat, baka na may magbash sa akin. Pero ganun nga, kapag ikaw ay ETA visa or tourist visa, dapat alamin mo kung ano ang purpose ng punta mo dito. Kagaya na sabi ko, hindi ko naman nila lahat. Pero mga napunta dito ay balak natin magtrabaho at balak natin manirahan. Kasi sa ganda ng Canada, talaga namang parang ayaw mo na umalis. Diba? Sa ganda ng mga kagaya nga, katatapos lang ng isto, napakalamig. Yung mga ganitong klaseng jacket, hindi ka na makakapagsuot sa ibang lugar nito, di ba? Halos dito lang din. Siyempre, yung mga iba, sa mga Norway, sa mga iba, sa mga malalamig na basa, makakapagsuot ka rin ng ganito. Bagamat, ito yung visa natin na naandito tayo, at yung topic natin ay Canada. Yun nga, balik tayo. Kapag ikaw ay ETA, Electronic Travel Authorization, kapag meron kang visa ganon, o kaya ay TRV ka, Temporary Residence Visa, galing ka man sa Pilipinas o sa ibang bansa, pag naandito ka, hindi ka makakapagtrabaho ng ganong kabilisan. Anin ko hindi ka makakapagtrabaho ng ganong kabilisan. Alam mo bakit? Kasi ang mga employer dito ay naghahanap sila ng SIN. Okay? Ang SIN, which is na Social Insurance Number. Yun ang hinahanap nila. Meron lang ako ng hipat ko. Di ganoon, yun ang hinahanap nila. Kaya lahat dito halos marami dito mga pwede mo pag-applyan dyan, kagaya ng mga nakikita sa mga video ko. Ang hinahanap nila may SIN, which is na wala naman tayong SIN wala tayong insurance. Kasi ang insurance, ang SIN, yun yung kapag may trabaho ka na. Kaya kanila bibigyan ng SIN. Kasi nagsisimula ka na magtrabaho, doon na papasok yung sweldo mo, yung mga tax mo. Kapag ikaw ay ETA, wala ka noon, paano ka makakapagtrabaho? Isipin nga natin. Wala, di ba?
Kaya ang mangyayari sa mga ETA, sa mga tourist visa, yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin, mga kabasik natin na gustong pumunta dito na napakabilis naman makapunta, kagaya pag may visa ka, minsan na nakakaawa rin naman, di ba? Paano halimbawa kung naupa ka, kung wala kang partido dito, wala kang matirahan, paano yung mga pagkain mo? Paano yung pera mo? Malaking pera, mauubos at mauubos yan. Siyempre nagastos ka, hindi ka naman libre kasi okay, libre ka, swerte ka, o di ba? Gaya ko, blessed na blessed ako, libre ako sa kapatid ko. O di ba? May pakotse pa ako. O, bago meron akong cash job, yun lang nakuha ko. O, hindi naman araw-araw yon, every other day lang. O kaya minsan wala, minsan meron. Madalang pa sa patak ng ulan. Kasi wala naman akong SIN. Tsaka bawal magtrabaho ang mga tourist visa, mga ETA. Paano tayo makakapagtrabaho? Paano tayo makakapag-manirahan dito? Kaya nga pag ikaw ay tourist visa o ETA, pag-isipan mo maigi kung paano ang magiging pathway mo para maging residence ka dito sa Canada. Kaya inuulit ko lang, kapag ETA ka or tourist visa ka, aminin ko na, wala talaga tayong chance na makapagtrabaho. Ngayon, pinaka the best way, mag-student ka, mag-asawa ka, other way, yon lang nakikita ko na magkaka-SIN ka, magiging open work permit ka, makapagtrabaho ka. Yon ang mangyayari. Pero kapag ang visa mo ay ETA, tourist visa, temporary residence visa, wala kang SIN, hindi ka makakapagtrabaho, kabagsik. Kaya napakahirap. Pati yung mga cash job na sasabing na magtatrabaho ka ng mga $15 per hour, ay hindi ka rin basta makakakuha ng, kabagsik. Ano lang yon, swerte-swerte lang. Bagi siguro meron din naman. Hindi ko naman nilalahat. Ito lang yung nag-experience ko. Sana wala namang bash, kasi ito lang experience ko dito. Hindi lang basta-basta ganun kadali rin makakuha ng ganun. Kaya kung may pera ka rin lang, sa tingin ko, kung gusto mo rin naman talaga i-push yan, mag-student ka. Kasi yung student, allow sila magtrabaho habang napasok sila. Ganun. Ngayon, sa ETA, yun lang, update ko sa ETA, mga kababayan natin, kasi ETA rin lang naman naging content ko dati. Kapag ETA ka, kaklaruin ko lang po, hindi basta ganun kadali kumuha ng trabaho. Kasi SIN ang hinahanap bago wala tayong SIN, na which is ganun din ang tourist. Na siguro may pailan-ilan na makakuha, pero wala doon sa lugar namin, wala naman ako nabalitaan, nakakuha ng na-convert ng ETA sa work permit. Wala akong nakita May nabalitaan ako isa, pero hindi ko naman siya nakikilala, hindi ko pa naman siya nakikita. Mahirap pagsabi, may nakita ako doon, isang ETA visa nakakuha ng work permit. Wala naman ako masasabing gano'n dahil wala pa naman ako nakikilala. Okay, kabaksik, yun lang, kabaksik. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag pupunta kayo dito, tansyahin nyo yung loob nyo kung ano ba, sabihin nyo, isipin nyo maigi kung ano ba ang kung ano ba ang way mo, pathway mo para makapunta dito, or manirahan ka dito, or magtatrabaho ka lang o mamasyal ka lang. Dapat alam mo yung, kabaksik. Ngayon lang, kabaksik, sana kahit pa paano makatulong sa mga katanungan nyo, at ito totoong nangyari sa akin, totoong experience. Ngayon, andito pa rin sa Canada, totoong nangyayari, at nakikita ko rin, mga kabaksik. Sana kahit pa paano may natulungan ako. Maraming salamat, kabaksik. God bless sa inyo lahat. Please subscribe to my channel. Bye bye.